Hoy, update do sa mga naghihingi ng update. Doon po kay Mr. Norman Mangusin, napakadami. Inuulan po ang aking mga cellphone ng text at tanong kung nasaan na raw po si Mr. Norman Mangusin. Si Mr. Mangusin po, ayon po dito kay Sir Vic ng NBI Cybercrime, ay naroon pa rin ho sa kanila ngayon, nakadetine sa NBI office. Yung napapanood po ninyong nagsasalita po siya, nagsiswimming, palakad-lakad, nag-donate ng bigas na naman, luma na ho yun, hindi po live ho yun. Alright? Dahil ayon po sa NBI, ito po yung latest, ay may mga panibagong reklamo na naman doon po kay Mr. Norman. Reklamo po tulad po ng land grabbing o pangangkam ng lupain. Alright. Meron din po siya ngayong iniimbestigahan ngayon ng NBI at papunta na po ang ilang tauhan ng NBI sa Ilocos dahil meron pong kaso rin daw siya doon ng rape. Oh, come on, man. Bukod pa po sa sinasabi ng ilang complainant bayan, nasabit po siya sa illegal recruitment. Ito po yung ito po galing po sa NBI ho ito, hindi ko po gawa-gawa, ito po sa aking pinadala po, in-email sa akin ng NBI ang mga testimonya po ng ilang kababayan natin. Ito ho, sabi po sa reklamo ay sila po ay nire-recruit sana po ni Mr. Mangusin ng isang bileg at perlata. Oo, at pinangakuan na trabaho sa Europe. Pero pagdating doon, doon sa kanilang pag-i-interviewhan, ang sinasabi ay Istanbul, Turkey na. Okay. At pagkatapos sila ay pinag-report doon sa Hotel Vista sa may Recto. Doon po ginawa yung interview. At habang may audition pala. Sabi raw po ni Mr. Mangusin, ni Mr. Bileg at Mr. alias Samurai, ay yung mga babaeng aplikante ay pinaghubad ng kanilang pangitaas. Alright. Tapos, at para makita ang kanilang dibdib. Dahil parang yun yata ang kailangan sa trabaho. Ito po, reklamo ito. Hindi po sa akin galing. Galing po ito sa NBI. In-email po sa akin. Alright. Mamaya po, makakausap po natin si Sir Vic ng NBI. Alright. Yung mga namimiss na si Mr. Norman Mangusin, yung kanilang mga follower, yung kanyang follower, at ganun din yung kanyang mga haters. Makinig. May ito yung latest development. Nasa linya na po ang hepe ng NBI Cybercrime Division, si Sir Vic Lorenzo. Sir Vic, good morning. Ay, sir. Good morning, sir. Opo. Sir, parang kagabi, mga matutulog nila ko alas 11, dumaan po sa wall ko, sabi ko, may nagla-live na pala si Norman Mangusin. Nakalabas na ho ba siya? Sir, hindi pa, sir. Nasa kulungan pa rin siya, sir, hanggang ngayon. Kasi may nag-post sabi, sinungaling si Erwin Tulfo at si Director Vic Lorenzo, nakalaya na ang aming idol, sabi ho, si Mr. Mangusin. Sigurado kayo, nandiyan pa sa kulungan ninyo? Oo, sir, kasi, sir, sigurado ako, sir. Tapos, sir, kasi yung, di ba, remember yung sa qualified human trafficking niya, no bail yun, sir, yung sinerve namin. Ay, so, hindi siya makakapag-post ng bail dun, so sir. natuluyan siya doon. So, positibo Opo. yung human trafficking. Opo, sir. Alright. Nakausap na namin yung mga complainant dun, sir. May bago raw kayong kaso rin. Sabi ho kanina sa inyong pinadala sa akin na text ho ninyo na may nagreklamo ng pangangamkam ng lupa o land grabbing si Mr. Norman Mangusin. Sir, kahapon may nag-file ng complaint sa kanya for land grabbing. Pero ini-interview pa namin, sir. Kukunan na lang namin ng mga statement. Saang probinsya raw po itong land grabbing na nangyari ito? Sa Isabela po. Isabela. Opo. Akala ko taga Baguio ito. Bakit parang palundag-lundag? May sinasabing taga Baguio siya, Isabela, may Nueva Ecija. Ba't palundag-lundag ho ito? Umiikot talaga siya, sir, di ba? Tapos dito mayroon pa siya sa Manila, sir. May bine-verify kaming warrant dito sa Manila, sa Makati. Ano naman daw hong kaso yan, sir? Estafa din, sir. Estafa. Alright. Opo. Sir, meron ding kayong agents na ongoing papunta sa Ilocos para i-check itong kaso naman ng rape o panggagahasa?
Meron sir, nandun na, papunta na sila sir dun sa actually sir sa Isabela. May mga kakausapin sila doon. Victim supposedly ng rape against Pero may ongoing ang kaso o hindi na nagreklamo? Anong sista ito? hindi sir, ang magpa-file pa lang sila, willing sila mag-file ng complaint. Yun ang parating sa amin sir. Kaya pinuntahan na doon ng mga agent. Kailan na ho Para, sir, nangyari mako-interview. Kailan ho nangyari itong panggagahasa o mano, sir? Wala pa kaming sir, wala pa kaming masyadong details doon. Pero bago Kaya lang nga, ho sir, siguro yung yan. Tama po yun. Tama Bago po yun. lang, okay. Meron din ho nga sinasabi na may nag-recruit din pala ng kababaihan ho ito, sir. At sinasabi nga na papunta sana sa Europe pero ang bagsak nila Istanbul, Turkey. Pero meron pa silang tinatawag na auditioning na pinaghubad umano ng pangitaas yung mga aplikante na babae. Is this correct? Ito po ba'y sumbong din sa inyo, Sir Vic? Actually sir, kung babasahin mo sir kasi yung report, investigative report doon sa pinail sa kanya qualified human trafficking, ganun sir ang naging modus nila. Magre-recruit sila ng mga babae tapos yun sir, medyo aabusuhin nila, paghuhubarin nila at to the point sir talagang yung rape na sir. Tapos papadala nila dun sa ibang bansa, akala nung mga na-recruit nila sir na magtatrabaho dun yung pala gagawing sex slave. Oh, may mga ganun ho ngayon na nandoon ngayon sa abroad at sex slave ang trabaho? Hindi sir, yung pertaining dun sa qualified human trafficking niya sir. Ay, nako. Oo. Kaya siya na-filean sir kasi nakatakas yung mga babae, nakauwi ng Pilipinas. So nag-file sila ng complaint dito. So nakasuhan si Norman Mangusin sir kaya lumabas yung warrant of arrest niya. Ilang counts po yan ng human trafficking, sir? Multiple counts yun sir kasi ang complainant doon sa lumalabas 6 Anim ho na victims. 6 ang victims ng human trafficking. So, Opo. 6 counts Opo. ng human trafficking. Opo. Nako. Paano ito, sir? Ilan ho ba talaga na ngayon ang kaso niya na hawak nyo ngayon dyan, sir? Para magkaalaman na tayo. Ilan ho ba ang ang kaso niya ngayon dyan? Ang sinerve natin sir yung optometry law, di ba sir? Yung Alright. sa Baguio. Opo. Hindi pa siya nakapag-post ng bail nun sir. Wala pang pinipresent na release order. Bakit, sir? Yung 92-6, wala pa sir. Pinaprocess pa nila sir. Okay. Hindi pa lumalabas yung release order niya doon. Opo. Tapos yung sa 9262, ang sinasabi nila sir na meron na huli doon na Francis Marcos. Aha. Ang tanong lang naman namin, bakit pinapiansahan mo din yung 9262 kung hindi ikaw yun, yung nasa Nueva Ecija? So Okay. hinihintay din namin sir kung talaga makapag-produce sila ng release order doon. Saan Pero- yun? Para sa anong kaso po yun? Yung violence? Sa violence against women sir. Alright. Yung Sa Gapan. So, Nueva nagpiyansa Ecija. na siya doon? Sinasabi kasi sir ng pulis, may nahuli sila na Francis Marcos, mistaken identity din. Oo. Kaya lang tinatanong namin, kung hindi ikaw pala yon, bakit nagpapiyansa ka doon sa kaso, doon sa Nueva Ecija? Ayun. Opo. Alright. Okay. So hinihintay din namin sir kung may anong dokumento i-present nila. Tapos nga sir, yung qualified human trafficking na no bail. Alright. In-inquest din namin siya sir, din unlawful use of alias. Aha. In-inquest din namin siya sir doon sa yung sa inciting to sedition. Aha. So hinihintay din namin yung resolution nung fiscal dun sir kung anong recommended bail, kung may bail ba or kung anong resolution ng fiscal. Sasampahan namin siya sir uli ng kaso ngayon, yung sa passport law kasi yung passport niya sir, 'di ba, under Francis Leo Marcos. Yes, sir. At the same time sir, sasampahan namin siya dun sa fake news, dun sa Bayanihan Kill as One Act. At the same time sir, yung concealing Bakit ho criminal. siya napasok sa fake news, sir? Ano naman ang ginawa niyang fake news? Sir, di ba may mga fake news niya ang sinasabi niya dun sa mga vlog niya, mga videos niya na ang mga mayayaman, ang mga institution hindi tumutulong during the time of this pandemic, ayun. lockdown. Pero hindi naman totoo yun, sir, di ba? Marami, sir. Opo. Yung mga malalaking kumpanya, sila Ayala, sila Opo. Ramon Ang, natulong naman. So Tama doon po siya yan, nagkamali tama po ng fake news. Okay, Tama po yan. sir, so parang bilang-bilang ko na sa 4-5 kaso, kung mag-prosper pa itong kaso ngayon sa land grabbing, tapos yung rape, Diyos ko po, sandamakmak na ho ang kaso nito ni Mr. Mangusin, Sir Vic. Tama po yun kasi unti-unti talaga may nagko-communicate sa amin, sir, ng mga information. Ang sinasabi lang namin, kailangan din naman i-substantiate. Or Alright. talagang mag-submit sila, sir, ng mga ebidensya, hindi lang yung tawag-tawag. Ito nga, Okay. sir, may pumunta dito nagpa-file ng complaint for land grabbing.
Yun nga, yung sa communication sa yung rate nga, sir, allegedly. So, nako, ang tanong natin ngayon dyan, sir, so medyo, pagkatapos ho nang ma-inquest lahat yan, saan ho ang biyahe niyan? Sa City Jail na? Anong City Jail ho kaya? Makati, Quezon City, Manila? Saan ho siya? Siyempre, hindi naman siya pwedeng tatagal dyan sa NBI sa detention facility. Sir, yung ganyan, sir, hihintayin namin yung order coming from the court. From the court. Nako, so asahan na ho natin, sir, medyo hindi makakalabas muna, medyo kung hindi mamatagalan, hindi na makakalabas ito si Mangusin, sir, hanggat sa i-absuelto siya ng korte dyan sa human trafficking na yan, na no bail ho yan. So, medyo matagal ho ito na kaso, sir. Tama po yun, sir. Kaya kung nakikita niyo, sir, yung mga vlogs ngayon, na supposedly nakalaya na siya. Hindi totoo yun, sir. Misleading yun sa... Bakit hindi ho ninyo kasuhan din yung mga nagpo-post yan? Nakangisi pa. May mga kunwari, ini-interview siya. Ba't di ho ninyo habulin yon yung mga nagpo-post na mga gano'n na fake ho yan, sir? Kasi natataranta ho yung iba na akala tuloy, nakalaya na, yehe palakpakan na yung mga supporters niya. Sir, pinag-aaralan namin talaga, sir. So, Alright. Hindi lang naman kasi siya ang nakikita namin, sir. Alright. Sir Vic Lorenzo, hepe ng NBI Cybercrime Division. Sir, maraming salamat po ha. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo, Thank you, sir. Thank you. O yun ba yan?